Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Huwag kayo iiyak. Kasi kinukulam nila ako. Huh? Ano? Kinukulam daw? Kung ano-ano na nasasabi nito, oh. Paano kang kukulamin, Inday? Kinukulam? Wasn't feeling very well. Ako, gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? Ang galing yung ulo niya ba? Ang galing yung ulo niya ba? That's crazy. Imagine myself cutting his head. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. What? They can drag me to hell. Alaka. Pagdating nila doon, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Ah! Buwang talaga. Kita nyo, di ba? Halaka. Sa impyerno daw, siya pa rin ang presidente. Malala, mga kababayan. Sobrang lala nito. Ibang klase. Ulitin pa natin. May isa pa ako eh. Andali Tayo, hanapin ko isa. Ito. Wait lang Mamaya panoorin ulit natin yan Imagine myself cutting his head. Gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? Sa pinakahuling press statement ni Vice President Sara Duterte, nakakabahala ang kanyang mga bahayag. Gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? Huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Ano ba ang nangyayari kay Inday Sara? Nawawala na ba siya sa katinuan? Imagine myself cutting his head. Brutal na krimen ang naglalaro sa kanyang utak. Pero kung pagbabasihan ng bahayag ng whistleblower na si Arturo Las Cañas, matagal nang bayolente mag-isip si Inday Sara. Nag-imbento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killings in the name of Tukhang. At dito, pinayagan niya si Police Colonel Ronald Batu de la Rosa na i-enforce ito sa Davao City. Nung mayor siya ng Davao, libo-libo ang sinasabing ipinapatay niya sa drug war. During the time kay Mayor Sara Duterte na pinairal niya itong Oplan Tukhang. Sa Laon Quarry lang po, sa estimation ko lang, meron pong mga more or less 3,000. Ngayon, muling lumalabas ang pagiging bayolente ng ating vice-presidente. Dapat pa ba siyang manungkulan? Unfit siya to hold public office. Not only the vice presidency but any public office. May problema ito psychologically. May history of corruption and abuse of power. Alaka. Sara! Yari ka na! Oo. Grabe, lumabas na talaga totoo. Hindi na kailangang humanap ng ebidensya laban sa'yo. Ano na, Sara? Ibang klase, bakit kailangan magsalita ng ganyan? So, alam nyo mga kababayan, hindi na kailangan pang damihan ng pagpapaliwanag dito kay Sara. Diba? Hindi na kailangan, tulad na sinabi ko, hanapan nyo pa ng ebidensya. Yung mga paratang ng mga tao, tulad ni Las Cañas, tulad ni Trillanes, ay ba'y tumugma? Tumugma mga kababayan At saka yung mga artikulo na mga lumabas. Di ba? Ang dami natin pinakita niyan. Dati, akala ng marami pa nga dyan sa iba, paninira lang Pero ngayon hindi na mga kababayan. Oo. Siya mismo nagpakita. Hindi na natin kailangang maghukay tulad niya na maghuhukay pa ng alin? Ng bangkay para magtapon sa West Philippine Sea. Hindi na. Ayan na mismo. Nakalantad na. Diba?
Hirap na ito, mga kababayan. Kasi anong isip ko? Iniisip ko pa nga minsan eh. Sa totoo lang, ginagawan ko pa siya ng excuse. Ginagawan ko pa siya ng excuse eh. Oo, Cesar Manalo, no? Sa mga hindi pa naman daw nagla-like, nag-share at nag-subscribe. Oo ha, huwag nyo nga kalimutan. Ilan na ba Volcanic ang ating liker? Ha? Diba, mga kababayan, ginagawan ko pa siya ng excuse. Kagabi, nagpuyat pa talaga ako. Niisip nyo, alam nyo kung ano iniisip ko? Baka naman nahihirapan lang siyang i-deliver yung kanyang mga nararamdaman. Diba? Pero babalik na naman dito sa kabila. Sabi ng aking konsensya, nandito eh, sa kanan. Eh yung dito, hindi. Hindi konsensya yun. Sabi baka naman Mike Cervera, nahihirapan lang siyang i-deliver kung ano yung nararamdaman niya. Sabi naman dito sa kabila, hindi! Hindi totoo yan. Magiging abogada ba yan? Kung yan ay hindi marunong mag-isip. Sabi naman doon sa kabila. Sa akin lang naman, baka naman. Kasi nga, di ba, nandoon sila doon sa malayo. Oo, doon, di ba? Minsan yung meron ako na encounter na ganyan. Hirap na hirap ilabas yung kanyang nararamdaman. Hindi niya alam kung paano niya i-deliver na maayos na mauunawaan ng mga mangmang na mga taga-suporta nila. Di ba? Sabi rito, oy, 550 pa lang daw. Di ba? Kilala mo yun, Laila Collins. Di ba? Hirap na hirap ipaliwanag yung kanyang nararamdaman. Sa sobrang silakbo tuloy. Sa sobrang damdamin niya, kung ano-ano na lang yung sinasabi niya. Pero mga kababayan, tandaan nyo, kailangan pag naging politiko ka at pumasok ka sa politika, abay kailangan mong magpigil at kailangan mong mamili ng lahat ng mga salita na lalabas sa bunganga mo. Diba, ballpoint man? Diba, Aeromed? Ball mag, no? Ganun dapat. Hindi po pwede na halabira ka lang ng halabira. Tirang bahala. Na pagka sinabi mo yan, ganun. Diba? Sabi dito sa aking konsensya. Baka namang ginagaya niya yung tatay niya na magmatapang sa mga sinasabi. Diba style ng tatay niya yan? Kunyari, matapang, kunyari, radical mag-isip, magsalita, baka sakali na mahikayat niya yung mga tao, gano'n, Hindi! Ganon. Sabi na naman ng kabila akong bulong. Hindi! Ganyan talaga yan! Ultimo nga sheriff, pinatulan, pinagsasapak niyan. Diba? So mga kababayan, wala na tayong dapat dito. Wala na tayong dapat na hukayin para maipakita kung anong klaseng pagkatao at pag-uugali at pag-iisip si Sara Duterte, mga kababayan. Tapos na yan. Ito naman. Dali lang Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Diba? Sawi-sawi. Kaya pala gano'n si Jan Amores. Bakit? Parehas sila. Kaya sila magkasundo. Ganun ba ibig mo sabihin? Ito si Sawi-sawi, mataba rin ang utak eh. Ganun ba yun? Sawi-sawi. Kaya pala ganun din si Jan Amores daw. So, ibig sabihin, kaya pala magkasundo sila. Kasi parehas sila. Ganun ba yun? Okay. Pwede. Oo. Ito na. Grabe, no? Mga kababayan. Himayin ko na, mga kababayan, ha? Himayin ko na. Gusto nyo pang panoorin ng isa?
o hihimayin na natin? Himayin na natin, ha? Sa mga, okay na ba? Napanood na ba ng lahat? Okay na, napanood nyo na. Isa pa, maraming bago pa. Isa na lang, ha? Last na talaga to, ha? Imagine myself cutting his hand. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Sa pinakahuling press statement ni Vice President Sara Duterte, nakakabahala ang kanyang mga pahayag. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Ano ba ang nangyayari kay Inday Sara? Nawawala na ba siya sa katinuan? Imagine myself cutting his hand. Brutal na krimen ang naglalaro sa kanyang utak. Pero kung pagbabasihan ng pahayag ng whistleblower na si Arturo Las Cañas, matagal nang bayolente mag-isip si Inday Sara. Nag-imbento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killings in the name of Tukhang. At dito, pinayagan niya si Police Colonel Ronald Batu de la Rosa na i-impose ito sa Davao City. Nung mayor siya ng Davao, libo-libo ang sinasabing ipinapatay niya sa drug war. During the time kay Mayor Sara Duterte na pinairal niya itong Oplan Tukhang, sa Laon Quarry lang po, sa estimation ko lang, meron pong mga more or less 3,000. Ngayon, muling lumalabas ang pagiging bayolente ng ating vice-presidente. Dapat pa ba siyang manungkulan? Unfit siya to hold public office. Not only the vice presidency but any public office. May problema ito psychologically, may history of corruption and abuse of power. Okay. Ito na. Himayin na natin, ha? Grabe, no? Low class, sabi ni Lini Ricawa, okay mo. Okay, ito na. Pasok. Imagine myself cutting his hand. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Pero inyo yung mga kababayan, masyadong bayolente. Oo. Pero mo gustong tanggalin yung ulo ni Presidente. Ulo. Sa pinakahuling press statement ni Vice President Sara Duterte, nakakabahala ang kanyang mga pahayag. Oo naman, nakakabahala talaga. Biruin ninyo mga kababayan. Diyan na nagpapakita na mamamatay tao talaga siya. Biruin mo, sa madlang media, binanggit mo, gusto mong magtanggal ng ulo, hindi ordinaryong tao, kundi mismo ang pinakamataas na leader ng bansa. Walang iba kundi ang Pangulo. Putik na yan. Saan ka pa? Diba? Di mamamatay tao ka talaga. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Huhukayin ko yung tatay ninyo. Kita mo, pati paghukay sa bangkay. Mamita Startok, Pati paghukay sa bangkay. Anak ng tinapa talaga. Eto na. Dito na naghimagsik ang mga loyalista. Ayan. Sabi ni Janet Indo, hindi ganyan mag-isip ang matinong tao. Tanggalin yung ulo niya ba? Huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Kita nyo? Ano ba ang nangyayari? Tingnan nyo itsura, Tingnan nyo itsura. Huhukayin daw yung tatay. Nako, mamaya tatalakayin natin mga kababayan, Talakayin natin tong paghukay at alam pala ni Aimee. Manang Aimee, nako, pinagtatanggol pa kita. Pero ngayon, pag hindi ka magsalita, hindi magsalita, bahala ka na. Diba? Kailangan magpaliwanag ni Aimee rito, mga kababayan. Hindi po pwedeng hindi siya magsalita. Dahil majority ng mga loyalista
na mula noon hanggang ngayon sumusuporta sa pamilya ng Marcos, abay galit na galit na. Oo. Kaya kailangan mo, Amy Marcos, magsalita, mag-explica. Bakit hinayaan mo, kasama ka sa GC, ayon dito sa kaibigan mo na mamumugot ng ulo, teka muna. Oo. Di ba? Hindi papayag ang mga tao ng ganyan, Amy. Baka nasa 18 ka na ngayon, baka nandoon ka na sa pinakadulo. Tandaan mo yan, magsalita ka dyan. Oo, hindi pwedeng tatahi-tahimik ka lang. Di ba? Oo, wag kang yuyuko-yuko lang. Dahil pag ikaw yumuko, ikaw na mismo nagpatiwakal. Di ba? Oo, ganun yun. Di ba? Sige, tuloy. Yari kay Inday Sara, nawawala na ba siya sa katinuan? Imagine myself cutting his head. Mga ganun po. Di ba? Brutal na krimen ang naglalaro sa kanyang utak. Pero kung pagbabasihan ng pahayag, Brutal talaga na krimen. Naglalaro sa utak mo. Kaya mong gawin yung mga yun. Matino ba talaga ang taong ganon? Na nag-i-imagine ka at gusto mong gawin ang pagpugot ng ulo? Hindi lang ordinaryong tao, mga kababayan, ha? Kung ito yon ang ibig ko sabihin. Kung sa Pangulo, pinag-iisipan niya ang pagpugot ng ulo, paano pa sa tulad nating ordinaryong tao? Gets nyo ba ako? Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Di ba? Kung sa presidente, kayang sabihin at kayang isipin ni Sara Duterte ang pagpugot ng ulo, paano pa kaya sa ating ordinaryong tao? Kaya wag na kayo magtaka kung saan nagmana to. Malamang ang pinagmanahan nito yung dating presidenteng pumatay ng libo-libong tao. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Ha? Pag naging presidente to, malamang magpapakitang gilas to. Bakit? Kailangan niya na triplihin pa yung ginawang pagpatay ng tatay neto sa mga inosenteng mga Pilipino. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Diba? Tuloy. pahayag ng whistleblower na si Arturo Las Cañas. Matagal nang bayolente mag-isip si Inday Sara. Nag-imbento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killings in the name of Tukhang. Si Sara, ikaw pala Sara nag-isip niyan ha? Ikaw pala Sara. Oo, araw-arawin natin to, manangan. Hanggat hindi niya ginagawa yung sinabi niya, nahuhukayin niya yung bangkay ni Apo doon sa sementeryo ng libingan ng mga bayani. Dahil pag hindi mo ginawa yan, lintik ka. Talaga naman, oo, manggigigil kami sa'yo. Kasi alam nyo, pag ginawa niya yon, yun na ang katapusan ng karir nilang lahat, ng pamilya niyang, mga bangag, tunay na bangag. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Nabulgar si Amy, may GC pala. Di ba mga kababayan? Si Manang Amy, mamaya tatalakayin natin yan. Oo. May meeting pa ako mamaya-maya eh. Sige, tuloy natin. Baka mamaya sa kotse pwede, no? Okay, tuloy.
Dito, pinayagan niya si Police Colonel Ronald Batu de la Rosa na i-impose ito sa Davao City. Nung mayor siya ng Kita nyo, sangkot pala si Bato, nanuknukan ding isa pang sinungaling. Siya rin pala nag-utos kay Bato, nang tinapa talaga. Kaya tuloy. Davao, libo-libo ang sinasabing ipinapatay niya sa drug war. Ay nako, grabe kita nyo. Jerry Ramil, oo, thank you naman. Loreto Tuble, may ininom yang galing ng doktor, gaya downer na gamot. Dahil hyper-stress kaya manhid sa damdamin, pansin na mabagal sa pag-iisip at process ng utak. Oo, yan nga yung ating sinabi ko kahapon eh. Napakabagal niya mag-isip. Napaka-slow. Di ba? Tapos, pinayagan pa ng mga advisor niya na na magpa-press con. Kung hindi ba naman mga loko-loko rin yung mga advisor neto? Di ba? O yung mga advisor neto, mga loyalista, gustong mapahamak si Sara, kaya hinayaang magsalita na magsalita. Sabi nga ni Jojo Chavez, di ba? Hindi kaya? Nilalaglag siya ng mga loyalista. Di ba? Sara, check mo. Baka loyalista yung mga nakuha mong advisor mo. Di ba? Biruin mo, hinayaan magsalita ng ganyan. Basta advisor ako ni... Uy! Okay, eto na. Time kay Mayor Sara Duterte na pinairal niya itong Oplantukhang. Sa Laon Quarry lang po, sa estimation ko lang, meron pong mga more or less 3,000. Ngayon, muling 3,000, Tingnan niyo yung itsura ni Sara. Demonyong-demonyo talaga. Aeromed, maaari ba? Oo. 1.6 tayo. 736 lang daw yung nagla-like. Mag-like muna daw kayo. Sige, tuloy. lumalabas ang pagiging bayolente ng ating vice-presidente. Grabe. Dapat pa ba siyang Tingnan niyo yung tsura, oh. Di ba? Gumaganon eh. Di ba? Di ba no? Di ba? Oo. Di ba? Grabe. Tsura ni Sara, oh. manungkulan? Unfit siya to hold public office. Not only the vice presidency but any public office. May problema ito psychologically. May history of corruption and abuse of power. Tama si ano. Alam niyo mga kababayan, tama si Trillanes. Oo. Hindi siya nagkamali sa mga tinuran niya. 'Di ba? Punong-puno ng galit sa loob ni Sara. Oo. Punong-puno eh. Nagsama-sama. Oo. Nagkabuhol-buhol yung kanyang isipin. Tamang hinala siya, 'di ba? 'Di ba? Biruin mo. Ganyan na nga kakitid mag-isip, Hermes Valdez. Ayoko na magsalita ng masama, nasabi ko na kahapon. 'Di ba? Tadtarin ba naman, wag na yung EUT. Tadtarin ba naman ng kung ano-ano eh, 'di ba? Kung ano-anong hagbagtitan, Jerry Ramel. So, isote ko nakpay. Jingkohi. Presila sa Lagubang. Oh, 'di ba? Ibang klase eh. Oh, ito, mas matindi to mga kababayan. Oh. Pasok. Oh, Inday Sara, nahihibang na ba? Nagtatanong lang ha. Nagtatanong lang. Gustong mamugot ng ulo? Aba, iba ka talaga, Sara. May hawak ka pa. Ano yan? Yan ba yung gagamitin mo? Pampugot talaga. Grabe. Sabi ni Gemalina Perez, wag mong galitin ang mga mamayan, Inday. Diba? Nagtanggal talaga, Jingkoy, mamaya, babalik. Ito na. Mangwan, late ka na. Sa mga late na dyan, usod-usod na lang, ha. Lovely Dominguez.
magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Huwag kayo iiyak. Kasi kinukulam nila ako. Huh? Wasn't feeling very well. Kinukulam. Naku, may tama talaga. Ganyan na ganyan yung may sapi. Set B. Yung mga may sapi, ganyan. Feeling nila, may gumagawa sila. Ano yan? Feeling nila, may gumagawa nun sa kanila. Kahit wala. Oo. Pa-check nyo yan. Tignan nyo. Positive yan. Oh. Sino pupusta? Pag pina-check si Sarah, positive. May tama talaga. Oo. Diba? Oo. O para maging parehas ang laban, dapat 10 psychiatrist. Oo. 10 psychiatrist ang titingin kay Sarah para mapatunayan lang natin na may tama talaga. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Diba? Kinukulam. Aba. Alam nyo, sakit kasi yan. Kailangan pa rin nating unawain, mga kababayan, ha? Ang pagiging aning, ang pagiging may topak, ang pagiging baliw, mga kababayan, sakit po yan. Opo, hindi po yan binabasta-basta. Opo. Ngayon, sa atin, maging concern tayo kay Sarah. Diba? At maging concern din tayo sa ating bansa. Bakit? Pangalawang pinakamataas na leader Diba? Pangalawang pinakamataas na leader. Itong si Sarah. Concern tayo nun sa bansa at mga mamamayang Pilipino. Ngayon, concern din tayo sa kanyang kalusugan. Diba? Ang tanong, mga kababayan, kasi etong mga ganitong sakit, in denial ito. Hindi nila aaminin na sila talaga may tama. Tandaan nyo yan, ha? Ganito yan. Pagka may tama ka, kahit na anong mangyari, hindi mo aaminin na may tama ka. Oo. Our beloved Boss Mike Cervera.